Guys, yung mga FC FI, so hirapan na rin yan, tapos papaandar natin. So ang issue nito ay hindi talaga siya umandar. Subukan natin pandarin. Ayan, patay yung dashboard. Ayan guys, ayaw mag-start. Yan. So nag-start siya pag i-ano ko, accelerate yung throttle, mamamatay siya. So kahit hindi i-accelerate, i-start. So ayan, nag-under siya. Pag i-accelerate ko to, mamamatay. Ayan, patay. So yan yung ito troubleshoot ko kung ano yung dahilan kung bakit siya namamatay ng ganun pag i-accelerate. Try ulit. Accelerate, patay. So yun. So pag ganong issue, i-step by step natin. So unahin ko yung spark plug. Tetest ko yung spark plug. Baka doon lang. So doon tayo magsisimula sa basic bago tayo pumunta doon sa pinakamalala na pwede maging dahilan o trouble. So ayan, tanggalin ko yung spark plug, i-test ko. Yung mga fairings niya nakatanggal pala kasi yung tangke niya nagkaroon ng mga leaking, nagkaroon ng mga butas, kaya tanggal yan lahat. Kaya ayan, nakaganyan na yan siya. Baka sabihin na tinubulshoot ko na to, wala pa, hindi pa. Yung una kong ginawa, ito muna yung tangke kasi pang low budget lang to. So yan, naka epoxy steel. Yan, naka epoxy steel yan kasi tumagas dito. So ayun, ito yung pinagdiskitahan ng may-ari. Baka daw ito ang dahilan bakit hindi umandar, nahirapan daw yung fuel. So hindi yun yung main issue, kaya actually malakas na talaga yung tagas. Delikado na rin. So ang issue talaga, hindi talaga siya maandar o palyado. So ibig sabihin may iba siyang problema. So ayan, tatanggalin ko yung spark plug. Guys, ito na yung spark plug. So mayroon akong dalawang process na ginagawa kung paano ko to tinitest. Una, ginagamitan ko to ng multimeter tester. So doon pa lang nakakonfirm ko na sira to. So pangalawa, ginagamitan ko ng spark plug tester. Pag hindi ko ma-confirm agad doon sa, kasi merong ibang spark plug na good siya gamitan, pag itinest siya na gamitan ng multimeter tester, good. Pero pag isa lang sa spark plug tester, makikita mo yung doon na bad spark plug na siya. So ngayon, multimeter tester muna gagamitin ko. So marami na akong video niyan. So ngayon papakita ko ulit kung paano ko ginagawa. Dito. So ito yung spark plug tester ko. Yan. So ngayon, patong muna natin dyan kasi multimeter tester yung gagamitin ko. Ganito yung ginagawa kong test. So step by step tayo para hindi tayo pumunta doon sa pinakamahirap na gawain, samantala basic lang pala na dahilan kung bakit palyado siya. So yan, nakasiting yan sa resistance. So tinetest ko siya ng resistance.
So dito, so wala ako na reading na short. So pag ganito dito short, so hindi siya, wala siyang na reading na short kasi walang lumabas na resistance. So dito, so ayan, 3.58. So supposed to be hanggang 4K to, 4K plus. So 3.5 kilo ohms, 3.58 kilo ohms. So pwede pa to, pero yung standard talaga nito is 4K ohms. So ayan, so para maano natin, ma-confirm talaga kung dito yung dahilan, isasalang na natin sa, kasi wala tayong na-reading dun na, kasi kadalasan kasi pag shorted yung dito na test na ginawa ko, pag may na-reading yun, ibig sabihin shorted yung spark plug. So kanina nakita natin na open line siya, so hindi. So ngayon dito tayo sa spark. Yan. Lagyan natin yung spark plug. Tanggalin natin yung ito. So yan. So lagyan natin ang supply power. Ayan. Ano ba yan? On. Hindi pa nakasaksak. Wala pang power yung extension wire. So yan, spark on. So ayan, goods naman. Goods. So ibig sabihin, may problema sa gasoline. Supply yata ang problema. Baka sa injector nagkakaproblema. So goods yun. Goods yung spark plug. Tapos ayan, itong cap, itest natin kung pasado pa ba yung resistance reading nya. So mayroon tong nakalagay na yung rated value nya is andito 5 ohms, 5 kilo ohms. So dapat nagre-reading siya ng 5 kilo ohms. So ayan. So ayan, 4.99 kilo ohms. So pasado pa to? Goods pa to? So punta na tayo doon sa yung injector nya. So ayan guys, itong injector bubugahan ko, lilinisan ko. Subukan natin kung titino na. So ayan, nakasalang na yung ano ko para malinisan tong injector. So ayan, nakabit na yung injector, fuel injector. Yan, subukan ulit natin pandarin. Pag hindi pa to mandar, so it means mayroon pa siyang ibang problema. On. Hindi na siya naglalay ito.
So ayaw pa rin. Doon tayo sa pang test. Subukan natin yung compression tester. Pero yung gas niya is konti lang. Pero na nila to sa akin, marami pa namang gas. Pero ayaw pa rin mandar. Kaya hindi ko muna pagdududahan yung dahilan kung na yung rason, kasi maliit lang yung gas ng tangke ngayon. Konti lang, mga 1 liter lang. Tapos yung tangke malaki. So, hindi ko muna yung pagdidiskitahan kasi yan ang dinala yan dito. Okay naman yung gas. Mga almost 2 liters. Pero hindi siya maandar. So maghanap muna tayo ng ibang dahilan kung bakit ayaw ito mandar. So magtitest tayo na spark muna, spark. So yung spark niya yan, maintain naman yung spark niya. So okay, maintain yung spark. Next, doon tayo sa compression test. So ayan, compression test tayo ng makina. Accelerate, start. Ayun. 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 Low compression yung makina. Kaya pala. Shoo. So ayan guys, low compression talaga. Hanggang 50 lang. So ayan. Low compression. Kaya umaandar siya, tapos mamamatay agad. So meron siyang time na papaandarin mo, under siya. Pero pag i-accelerate mo, mamamatay siya pag pipigaan yung throttle. So yun, nakita natin na low compression yung makina. Hanggang 50 PSI lang. So pag ganun, hindi talaga andar yung motor. Sulitin ko na tong pag-test ko, pati fuel pump pressure iti-test ko. Oy, so may singaw. Teka lang, simingaw. Ay. So ayan, on. So may problema din to.
Ang problema, maliit yung pressure, mahina yung pressure. So pinakamataas na pressure is 15 PSI. So yun, kumbaga dalawa yung naging problema niya. Dito yung pinaka problema din, kasi pag mahina to, tapos yung compression ng engine is mahina na rin. So wala talaga. Mahina na yung compression ng makina, mahina pa yung pressure ng fuel pump. So ibig sabihin, kahit bumuga to, tapos mahina din yung compression ng makina, hindi niya hihigupin, hindi niya i-vacuum yung gas. Kasi mahina din yung pressure ng makina. So ayan, ang video na to ay dito lang muna guys, kasi sigurado yung may-ari nito mamumroblema. Gastos kasi yung gastos talaga, kasi yung fuel pump niya dito talaga may tagas sa gilid. So naka-epoxy steel na to, kasi may butas dito. So yung frame o yung bracket ng fuel pump assembly, yung paglapat niya, pag ano ng bolts, so maangat na siya, kaya buong gilid niya tumatagas, kasi yung frame niya o yung bracket niya hindi na lumalapat talaga ng maayos. Nakaangat na siya dahil yung butas mismo nito is nandyan mismo sa pinaglagyan ng bolt. So aangat talaga kapag nilagyan ng ng epoxy steel. So lahat na lang pinaikutan na lang ng epoxy steel, kasi dami namang mga kunti-kunti ding butas. Dito sa ibang part din may mga kunti lang naman, pero dito talagang pinaka worst sa may fuel pump motor banda o assembly nito, yung frame nya. Dito talagang pinakamalala na tagas. So ang dahilan nito kasi dito napapasukan ng tubig, humalo sa tangke. Pag humalo yung tubig ulan sa tangke, nagkakaroon yun ng nagkakaroon ng kalawang yung tangke. Siya na yung nagiging dahilan kung bakit kinakalawang yung loob